Gobyerno kina Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal ang nasa mahigit 73 million pesos na halaga ng ginastos na confidential funds mula December 21 hanggang 31, 2022. Ito ay dahil pinagtibay na ng Commission Proper na Commission on Audit ang Notice of Disallowance na ilabas nito at isinantabi ang apela ni VP Duterte. Inilalabas ang Notice of Disallowance o ND ng COA kung itinuturing na irregular, hindi kinakailangan, maluho at labis ang ginawang paggamit ng pondo ng gobyerno. Inihayag ito ni Attorney Gloria Camora, team leader ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office na nagsagawa ng audit sa Office of the Vice President. Wherefore, the petition for review treated as appeal of Ms. Sara Z. Duterte, Vice President, Ms. Gina Acosta, Special Dispersing Officer, and Ms. Julieta L. Villa del Rey, Chief Accountant, Office of the Vice President, is hereby denied. Accordingly, Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, Notice of Disallowance Number 2024-002-100 for 2022, dated August 8, 2024, on the confidential expenses of the OVP for the period from December 21 to 31, 2022, in the amount of 73,287,000 is affirmed. Bukod dito, may inilabas ding notice of disallowance sa confidential funds ng Office of the Vice President sa 3 quarters ng 2023. Pero may ilang buwan ang OVP para maghain ng apela kaugnay nito. Sa ginawa namang pagtatanong ng House Justice Panel sa forensic examination ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga pirma sa 36 acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Duterte, may mga resibong iisang tao lang ang lumagda. Ayon sa documents expert ng NBI, may mga pagkakahalintulad anya sa forma ng lagda at pagkakasulat. Based on the examination conducted on the original copies which are on file with the Commission on Audit, there were groups of acknowledgement receipts that were written by the same person. Yung patterns po of the letters and the figures dun sa handwritten dates reveal significant similarities din po, indicating that they were written by one and the same person. Based on the 36 receipts that Madam Caroline Pitoy has examined, how many are found to be executed by or written by one and the same person? There are 7 groups of handwritten receipts that were found to be written by one and the same person, Your Honor. Ibig po bang sabihin nito na sa 7 groups po, isang tao lang po ang sumulat? 7 magkakagrupo po na bawat grupo isang tao lang ang sumulat. Opisyal namang ipinahayag ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pagdinig na walang civil registry records ang ilang daang pangalan ng recipients ng confidential funds ni VP Duterte. Doon po sa unang certification na may petsang December 8, 2024, tama po ba na sa kabuang 677 na pangalan na isinumite, 405 ang walang record ng kapanganakan o certificate of live birth, 507 ang walang record ng kamatayan o certificate of death, at 443 ang walang record ng kasal o certificate of marriage, at sa kabuuan 398 unique persons ang walang matagpo ang record ng kapanganakan, kasal at kamatayan ayon sa records ng PSA. Tama po ba? Tama po, Madam Chair, at kinukonfirma po namin base po sa certification dated December 8 po. Samantala, ipinasapina na ng House Justice Committee si dating Senador Antonio Trillanes para dumalo sa susunod na pagdinig sa April 22. Ipinasapina na rin ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng reports, investigation findings at mga dokumentong may kaugnayan sa anumang kahina-hinalang transaksyon sa bangko ni na VP Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Kaugnay ito ng alegasyong hindi deklaradong yaman at ari-arian ng pangalawang Pangulo.